Hindi ko inakalang ang hapunan na magdadala sa akin sa hustisya ay siya ring magiging mitsa ng aking pagbagsak. Hawak ko pa ang medalya ng karangalan nang pusasan ako sa harap ng aking ama at sa loob ng bote ng gamot niya natagpuan ko ang katotohanang hindi ko dapat nalaman. Ang ingay ng mga kagamitan sa hapagkainan ay tila napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang aking mga kasamahan sa presinto, ang mga taong kasama kong nanghuli sa mga sindikato ay nakatayo sa likod ko. Ang malamig na bakal ng posas ay bumaon sa aking pulso, ngunit mas masakit ang tingin ng aking ama, si Don Anselmo. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pag-asa ay ngayon ay nanlalabo at puno ng pagkalito. Danica, ano ito? Nanginginig na tanong ni ama. Bago pa ako makasagot, humakbang pasulong si Gregorio ang aking kuya. Ang kanyang mukha ay nakapinta ng wad na galit at pangumutya. Huwag kang magkunwae, Danica. Ang lahat ng ito ay matagal mo nang pinaplano, hindi ba? Para nakawin ang mana ng pamilyang ito dahil alam mong hindi ka karapat-dapat. Ramdam ko ang pagdagan ng mundo. Ang aking asawa si Selena ay nakatayo sa tabi ni Gregorio, may hawak na panyo sa kanyang mata, nagpapanggap na umiiyak habang ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang matalim na ngisi. Hindi ko alam kung bakit may pera at mga dokumento sa loob ng kotse ko, ama. Pilit kong paliwanag, ngunit alam ko ang bigat ng ebidensya laban sa akin. Iniframe nila ako. Sapat na ang ebidensya, Sarmiento, ang malamig na tinig ng aking superior officer. May mga dokumento tayo rito na nagpapatunay na ikaw ang utak ng sindikatong winasak mo kaninang umaga. Sa isang iglap, ang aking buhay bilang isang iginagalang na pulis ay naglaho. Habang kinakaladkad ako, palabas ng mansyon, napansin ko ang mesa ng gamot ni ama. Ang bote ng gamot na dapat ay kulay asul ay napalitan ng puting label na hindi pamilyar. Kinuha ko ang pagkakataon nang hindi nakatingin ang mga pulis. Mabilis kong hinablot ang bote at itinago ito sa aking bulsa. Paglabas namin sa pintuan, humarap si Gregorio sa akin. Ito ang napapala ng mga taong pinipili ang batas kaysa sa pamilya Danica. Huwag ka nang babalik dito. Ang pangalan mo ay hindi na bahagi ng mga Sarmiento. Nang isakay ako sa patrol car, nakita ko ang aking 8 taong gulang na anak na si Paolo na nakadungaw sa bintan at umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang laruang jeepney. Ang pusong pulis na tapat sa bayan ay tila gumuho. Wala akong laban. Ang pamilyang ipinaglaban ko ay siya ring pamilyang nagtapon sa akin sa apoy. Habang umandar ang sasakyan palayo sa bahay, hinawakan ko ng mahigpit ang bote ng gamot sa aking bulsa. Alam ko sa sandaling ito na may mali. Hindi lang ito tungkol sa pera o mana. May mas malalim at mas madilim na sikretong nakabaon sa bawat sulok ng mansyon na yon, at kung gusto kong mabuhay at mabawi ang aking anak, kailangan ko itong malaman. Kahit pakapalit nito ay ang aking buhay. Ang bawat paghakbang palabas ng presinto ay tila paghakbang palayo sa aking pagkatao. Matapos ang 3 araw na detensyon, pinalaya rin ako pansamantala dahil sa piyansa, ngunit ang aking badge at baril ay kinumpiska na. Ang aking mundo na dati, umiikot sa pagpatupad ng batas, ay biglang naging isang bilangguan ng kahihiyan. Dinala ko si Paolo sa maliit na silid sa likod ng isang sari-sari store sa labas ng lungsod. Ito ang tanging ari-arya na naipundar ko gamit ang aking sariling ipon malayo sa karangyaan ng mga Sarmiento. Ang kisame ay may mga tulo ng tubig at ang amoy ng panis na mantika mula sa palengke ay humahalimuyak sa aming bintana. Nanay, bakit hindi tayo umuuwi sa lolo? Tanong ni Paolo habang nagbubukas ng isang lata ng sardina para sa aming hapunan. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka, ang uri ng tanong na dumudurog sa bawat hibla ng aking pagkatao. Pinilit kong ngumiti kahit na ang puso ko ay basag na basag. Paolo, kailangan lang nating magpahinga rito. Hindi pa handa ang lolo mo na tanggapin tayo ngayon. Pero sabi ni Tito Gregorio magnanaka ka raw, Nay. Totoo ba yon? Nanigas ako.
Ang bawat salitang binibigkas ng aking anak ay parang latay ng latigo sa aking balat. Ang pamilyang itinuring kong pundasyon ay nagtanim ng put sa isipan ng bata. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Paulo, hinding-hindi ko gagawin yon. Pulis ang nanay, hindi ba? Ang pulis ay tagapagtanggol, tandaan mo yan. Ngunit sa gitna ng aking pagpapaliwanag, isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan. Ang kapitbahay si Aling Nena ang bumungad sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing bait ng dati. Danica, kailangan nyo nang umalis dito. May mga tao kanina na nagtatanong tungkol sa'yo. Sabi nila baka daw madamay ang tindahan ko sa mga kaso mo. Hindi na kayo welcome dito. Aling Nena, wala akong ginagawang masama. Pakiusap, bigyan niyo kami ng palugit. Pagsusumamo ko, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang hiya at ang pangamba sa tingin ng lipunan ay naging pader na naghihiwalay sa akin sa karaniwang buhay. Nang makalabas siya, napaupo ako sa sahig. Ang pagod ay hindi lamang pisikal. Ito ay pagod ng isang taong nawala ng lahat dahil sa katapatang itinuro sa kanya ng sariling ama. Naalala ko ang bote ng gamot na ninakaw ko sa mansyon. Inilabas ko ito mula sa ilalim ng aking unan. Sa ilalim ng madilim na bumbilya, sinuri ko ang label. Anselmo Sarmiento, Dosis A. Ngunit nang basahin ko ang nakasulat sa maliit na print sa ibaba, tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ito ay hindi gamot para sa alta presyon ni ama. Ito ay isang uri ng sedative na ginagamit sa mga pasyenteng may malubhang sakit sa pag-iisip, isang gamot na kung iinumin ng matagal ay unti-unting magpapahina sa kaisipan ng isang tao hanggang sa maging parang gulay ito. Si ama, hindi siya basta nagkasakit. Siya ay unti-unting pinapatay o ginagawang sunod-sunuran. Ang put na kanina ay nakakulong sa aking dibdib ay biglang nagliyab. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Kung ang mga Sarmiento ang pumatay sa aking karangalan, ako naman ang magbubukas sa katotohanang susunog sa kanila. Magbabayad kayo! Bulong ko sa dilim habang ang aking anak ay natutulog na sa tabi ko. Hindi na ako ang Danica na humihingi ng pagkilala. Ako na ngayon ang Danica na sisingil ng hustisya. Hindi ako maaaring manatiling nakatago sa dilim habang unti-unting pinapatay ang aking ama. Ang natuklasan ko tungkol sa kanyang gamot ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang planadong krimen. Ngunit para mapatunayan ito, kailangan ko ng kakampi isang tao mula sa loob ng Sarmiento Transport na tapat pa rin sa aking ama. Kinaumagahan habang natutulog pa si Paulo, nagtungo ako sa lumang terminal ng jeep at bus sa labas ng Cebu. Doon sinalubong ako ng amoy ng krudo usok at ang ingay ng mga super na nag-aagawan ng pasahero. Sa isang sulok nakita ko si Mang Tomas, ang pinakamatandang driver ng pamilya at ang taong pinagkakatiwalaan ni ama mula pa noong bata ako. Nang makita niya ako, rumespeto siya, nungit may halong takot sa kanyang mga mata. Ma'am Danica? Bulong niya habang iginagala ang paningin upang matiyak na walang nakakakita sa amin. Bakit po kayo nandito? Delikado po? Balita sa buong kumpanya na tinanggal kayo sa serbisyo dahil sa... Alam niyo na? Tomas, alam mong hindi ko magagawa yon. Seryosong sagot ko. Ngunit hindi ang sarili ko ang ipinunta ko rito. Ang ama ko. Kumusta ang ladi niya sa bahay? At ano ba talaga ang nangyayari sa kumpanya bago ako naaresto? Pumuntong hininga ang matanda, ang kanyang mukha ay napuno ng lungkot at galit. Inabutan niya ako ng isang basong palamig bago nagsalita ng mahina. Ma'am, magulo po. Nitong mga nakaraang buwan, binawasan ni Sir Gregorio ang sahod ng mga driver. Marami sa amin ang nagrereklamo dahil hindi na sapat ang pambili ng bigas. Ang sabi niya, nalulugi raw ang kumpanya. Kumunot ang aking no. Nalulugi? Imposible. Palaging puno ang mga ruta natin. Iyon nga po ang ipinagtataka namin, pagpapatuloy ni Mang Tomas. Kaya bago kayo naaresto, nagpunta si Don Anselmo rito sa terminal. Lihim niyang binilang ang mga biyahe. Galit na galit siya noon.
Narinig ko silang nag-aaway ni Sir Gregorio sa opisina. Sinasabi ng Don na may nagaganap na nakawan sa loob ng kumpanya. Tila may malamig na kuryenteng gumapang sa aking likuran. Anong sabi ni Kuya? Hindi si Sir Gregorio ang sumasagot, kundi si Ma'am Selina, ani Mang Tomas na may halong pandidiri. Siya ang humawak ng libro ng kumpanya. At alam nyo ba, Ma'am Danica, nung gabing, bago kayo tinawagan ng Don para pauwiin, narinig ko si Don Anselmo na nagsabing ipapasa niya sa inyo ang buong pamamahala ng kumpanya dahil wala na siyang tiwala kay Gregorio. Napahawak ako sa lamesa. Doon ko napagtanto ang buong katotohanan. Ang tawag ni Ama noong gabing iyon ay hindi lang basta pag-uusap ng pamilya. Nais niyang ibigay sa akin ang kumpanya para imbestigahan ko ang sarili kong kapatid gamit ang aking kakayahan bilang pulis. Kaya pala, ganoon na lamang kabilis ang pagkilos ni na Gregorio at Selina. Kailangan nila akong sirain bago pa ako makatapak sa mansyon at makita ang kanilang mga anumlaya. Ang pag-frame up sa akin at ang pag-atake sa puso ni Ama ay hindi nagkataon lamang. Salamat, Mang Tomas. Pulong ko habang nang ininig ang aking kamao sa galit. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Mag-iingat po kayo, Mang Danica. Si Ma'am Selina, hindi siya simpleng manugang lang. May mga kakaibang tao siyang pinapapasok sa mansyon nitong mga nakaraang araw. Babala ng matanda. Bumalik ako sa aming maliit na silid na puno ng bagong lakas. Ang aking ama ay hindi ako tinalikuran. Nais niya akong tulungan, ngunit naging biktima rin siya. Habang tinitingnan ko ang bote ng gamot ni Ama sa ibabaw ng lamesa, alam kong may isang bagay pa akong kailangang gawin. Kailangan kong pasukin ang mansyon ng mga Sarmiento upang makuha ang orihinal na reseta ng aking ama at ang mga dokumento ng kumpanya. Ngunit paano ko gagawin yan na yon na itinuturing akong kaaway at kriminal sa sarili kong tahanan? Isang tunog ng sasakyan sa labas ang pumutol sa aking pag-iisip. Isang marangyang itim na kotse ang huminto sa tapat ng sari-sari store. Bumaba ang salamin nito at ang malamig na mga mata ni Selina ang tumambad sa akin. Akala ko ba lumayas ka na ng Cebu, Danica? Nakangiting tanong niya, isang ngiting puno ng lason. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Selina ay humalo sa amoy ng tuyong isda at alikabok sa tapat ng sari-sari store. Nanatili akong nakatayo, hindi gumagalaw, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mapanuring muka. Sa loob ng sasakyan, nakita ko ang isang makapal na brown envelope na nakapatong sa kanyang kandungan. Anong ginagawa mo rito, Selina? Malamig kong tanong. Hindi ba't nakuha niyo na ang lahat ng gusto niyo? Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya bago dinala ang kanyang kamay sa manibela. Masyado ka namang seryoso, Danica. Nandito ako para tulungan ka. Alam kong mahirap ang buhay maralita, lalo na para kay Paolo. Ayaw mo naman sigurong lumaki ang anak mo sa ganitong uri ng kapaligiran, hindi ba? Itinaas niya ang brown envelope at ipinakita sa akin ang mga papel sa loob nito. Pirmahan mo lang ang dokumentong ito ang pagtalikod mo sa lahat ng karapatan sa ari-arian ng mga Sarmiento at ang kalahating ₱1,000,000 na nasa loob nito ay sa iyo na. Maaari ka nang umalis ng Cebu at magsimula ng bagong buhay sa Maynila. Isipin mo ang anak mo. Tiningnan ko ang dokumento, ang waiver ng mana. Ito ang tunay na dahilan kung bakit pilit nila akong sinisira. Hanggat hindi ko pinipirmahan ito, hindi nila ganap na maibebenta ang mga lupaing pagmamay-ari ng pamilya dahil sa mga legal na proteksyon ng aming korporasyon. Hindi nabibili ang aking danggal, Selina, sagot ko habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. At mas lalong hindi ko ibebenta ang pinaghirapan ng aking ama sa isang taong tulad mo. Umalis ka na bago ko pa makalimutang hindi na ako pulis ngayon. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Sinasayang mo ang huling pagkakataon mo, Danica. Huwag mong hintayin na may mangyaring masama kay Paolo bago ka magsisi. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo. Iniwan akong nababalot ng galit at takot.
Ang banta niya kay Paolo ang naging mitsa para kumilos ako ng mas mabilis. Hindi ko maaring iwan si Paolo rito ng mag-isa. Noon gabing iyon, matapos kong ihatid si Paolo sa aking matalik na kaibigan sa pulisya na si SPO2 Reyes, para sa kanyang kaligtasan, nagpasya akong bumalik sa mansyon. Gabi na nang makarating ako sa lumang bahay ng mga Sarmiento sa Cebu. Ang mansyong ito na napapalibutan ng mga dambuhalang puno at katabi ng isang lumang simbahan ay tila isang malaking libingan sa dilim. Bilang dating pulis at lumaki sa bahay na ito, kabisado ko ang bawat sulok at ang iskedyul ng mga bantay. Mabilis akong dumaan sa likod bahay malapit sa kusina kung saan may sira ang seradura ng bintana na madalas kong gamitin nung bata pa ako. Pagpasok ko, ang tanghing tunog na naririnig ay ang tibok ng aking sariling puso at ang mahinang huni ng bentilador mula sa itaas. Dahan-dahan akong umakyat sa ikalawang palapag patungo sa silid ni Ama. Pagbukas ko ng pinto, ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa akin. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaan sa bintan, nakita ko ang aking ama. Ang dating matikas at respetadong si Don Anselmo ay nakahiga payat at may mga tubo sa kanyang ilong. "Ama?" bulong ko habang lumalapit sa kanyang tabi. Humawak ako sa kanyang malamig na kamay. Nang marinig ang aking boses, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga talukap. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita ko ang luha na umagos sa kanyang pismi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay mahihinang ungol. Piniga niya ang aking kamay, isang mahinang piga, ngunit sapat na para sabihin sa akin na naroroon pa rin ang kanyang isip na nakakulong lamang siya sa sarili niyang katawan dahil sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Ama. Ililigtas kita," bulong ko habang pinapahid ang kanyang luha. Mabilis kong binuksan ang mga drawer sa kanyang tabi para maghanap ng ebidensya. Ngunit bago ko pa man matapos ang paghahanap, nakarinig ako ng mga yabag ng paa sa koridor, papalapit sa silid ni Ama. Boses ni Gregorio at Selina. "Siguraduhin mong pirmahan ng doktor ang bagong sertipiko bukas, Gregorio," wika ni Selina mula sa labas. "Kailangan nating patunayan na wala na sa tamang pag-iisip ang matanda bago pumasok ang mga investigador ng bangko." Wala akong ibang mapagpipilian. Mabilis akong nagtago sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana, pinipigilan ang aking paghinga habang dahan-dahang bumubukas ang pinto. Nanatili akong walang kibo sa likod ng makapal na kurtina habang unti-unting bumubukas ang pinto. Ang aking puso ay pumapalo ng napakalakas, tila ba maririnig ito ng sinumang papasok sa silid. Pumasok si Selina, kasunod si Gregorio na halatang balisa at patingin-tingin sa paligid. Lumapit si Selina sa gilid ng kama ni Ama. Hinawakan niya ang bote ng swero at tiningnan ang natutulog na matanda ng walang anumang bakas ng awa. "Siguraduhin mo lang na walang makakaalam tungkol sa gamot na ito, Gregorio," mariing wika ni Selina. Ang kanyang boses ay malamig malayo sa malambing na pananalita na ipinapakita niya sa publiko. "Kapag napatunayan ng doktor na wala na sa tamang isip ang ama mo, mapapasa atin na ang buong kumpanya, hindi na natin kailangan ng pirma ni Danica." "Selina, hindi pa masyadong mabilis ang lahat?" bulong ni Gregorio habang pinupunasan ng pawis sa kanyang no. "Kapatid ko pa rin si Danica at si Papa, pinalaki niya ako ng maayos. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong ituloy." "Huwebes na bukas, Gregorio," pulyaw ni Selina, ngunit sa mahinang tono upang hindi makalikha ng ingay. "Nakalimutan mo na ba ang milyon-milyong utang mo sa kasino at sa mga ilegal na mamumuhunan? Kung hindi kita tinulungan, matagal ka nang nabubulok sa kulungan o lumulutang sa dagat. Ako ang nagligtas sa'yo. Kaya gawin mo ang sinasabi ko kung ayaw mo mawala ang lahat sa'yo." Napayo ko si Gregorio, tila isang asong sulud-suluran sa kanyang amo. Oo, alam ko. Gagawin ko ang gusto mo." "Mabuti," sagot ni Selina habang inaayos ang kanyang buhok.
Tandaan mo, kapag nakuha na natin ang pirma ng doktor, ibebenta natin ang lupain ng kumpanya sa Cebu Port Authority. Pagkatapos nyon, maaari na tayong umalis ng bansa. Hayaan mong mabulok si Danica sa kaso niya. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na ang dalawa at dahan-dahang isinara ang pinto. Nang marinig kong lumayo na ang kanilang mga yabag, lumabas ako mula sa likod ng kurtina. Nanginginig ang buong katawan ko sa matinding galit at halo-halong emosyon. Lumapit ako kay ama. Bahagyan niyang idinilat ang kanyang mga mata at pilit na itinuro ng kanyang paningin ang lumang altar sa sulok ng silid kung saan nakasabit ang isang dambuhalang rosaryo na gawa sa kahoy, isang pamana pa mula sa aming mga ninuno. Tuon? Pilit na bulong ni ama bago muling nanghina ang kanyang katawan. Agad akong lumapit sa altar. Kinuha ko ang rosaryo at sinuri ito. Sa likod ng krus na kahoy, may isang maliit na siwang na tila ginamitan ng kutsilyo para mabuksan. Sa loob niyon, may nakatagong isang maliit na digital voice recorder. Mabilis ko itong ibinulsa. Niyakap ko si ama ng isang mahigpit na yakap. Babalik ako, ama. Ipinangako ko sa iyo, ibabalik ko ang katarungan sa bahay na ito. Mabilis at tahimik, akong dumaan sa bintana, bumaba sa tulong ng mga sanganang puno, at tumakbo palayo sa mansyon hanggang sa makarating ako sa ligtas na lugar sa bahay ni SPO2 Reyes. Dun sa ilalim ng maliit na ilawan, nanginginig kong pinindot ang play sa recorder. Ang unang narinig ay ang tunog ng kaluskos ng mga papel kasunod ang boses ng aking ama matatag at puno ng autoridad bago siya nagkasakit. Alam ko na kung sino ka talaga, Selena, wika ng aking ama sa recording. Ikaw ang anak ni Hector Valderrama. Ang opisyal na ipinakulong ko 20 taon na ang nakakaraan dahil sa korupsyon. Isang malamig na tawa mula kay Selena ang sumunod na narinig. Matalas pa rin ang utak mo, Don Anselmo. Akala ko ay tuluyan mo nang nabaon sa limot ang pamilya ko nang sirain mo ang buhay ng tatay ko. Ginamit mo si Gregorio. Galit na saad ni ama. Pinakasalan mo siya para lamang makapasok sa pamilyang ito at sirain kami mula sa loob. At napakadaling gamitin ng anak mo, Don Anselmo. Sagot ni Selena na may kasamang panunuya. Napakadali niyang dayain sa pera dahil sa kanyang kasakiman. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamasakit para sa kanya? Ang katotohanang hindi mo siya totoong anak. Na siya ay isang ampun lamang na kinuha mo para maging tagapagmana habang si Danica ang tunay mong dugo. Nanigas ako sa aking kinauupuan habang nakikinig. Si Gregorio? Hindi ko totoong kapatid kahit hindi ko siya kadugo. Anak ang turing ko kay Gregorio, sigaw ni ama sa recording. Ngunit narinig ang isang tunog ng pagkabasag ng baso, kasunod ang paghingal ni ama. Ano inilagay mo sa tubig ko? Isang simpleng pampakalma, Don Anselmo, bulong ni Selena napakalapit sa mikropono. Para makapirma ka sa mga bagong kasunduan nang hindi nagtatanong. At si Danica, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mabilanggo siya bago ka pa makapagsalita. Namatay ang recording. Napahawak ako sa aking muka habang umaagos ang mga luha. Ang buong katotohanan ay nareto na sa aking mga kamay. Si Selena ang utak ng lahat at si Gregorio ay isang biktima lamang ng sarili niyang kasakian at ng lihim ng nakaraan. Ngunit sapat na ba ang recording na ito para mapawalang bisa ang mga kaso laban sa akin at maisalba ang aking ama? Kung ang buong sistema ay kontrolado na ng pera ni Selena, tahimik ang gabi sa loob ng maliit na sala sa bahay ni SPO2 Reyes. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang bentila, dorat ang boses ni Selena na paulit-ulit na naglalaro mula sa digital recorder. Nakaupo si Reyes sa aking harapan, seryoso ang mukha habang nakasandal sa kanyang upuan. Mabigat ito, Danica, seryosong wika ni Reyes habang pinapatay ang recorder. Ito ang magpapatunay na may masamang balak si Selena sa Don at sa kumpanya ninyo. Pero may malaking problema tayo sa aspetong legal. Tumingin ako sa kanya naghihintay ng paliwanag bilang isang kapwa-pulis. Alam mo ang batas natin tungkol sa wiretapping? Pagpapatuloy niya.
Ang mga lihim na recording na walang pahintulot ng magkabilang panig ay madaling maipawalang bisa sa korte ng isang magaling na abogado. Sasabihin lang ng panig ni Selena na peke ito o kaya naman ay labag sa batas ang pagkuha nito, kaya hindi pwedeng gamiting ebidensya. Huminga ako ng malalim. Tama siya. Bilang dating investigador, alam kong hindi sapat ang boses lang para mabilanggo ang isang tusong tao tulad ni Selena. Kailangan natin ng mga dokumento, Reyes. Ang mga transaksyon sa bangko na nag-uugnay kay Selena sa mga illegal na paglilipat ng pondo ng Sarmiento Transport. At kailangan nating mapatunayan na ang gamot na ibinibigay sa aking ama ay lason. Para sa gamot, kailangan natin ng toxicological report, ani Reyes. Pero hindi natin makukuha ang dugo ng Don para sa pagsusuri hanggat kontrolado ni na Selena ang kanyang kwarto at ang doktor na kasabwat nila. Kung ganun, may isa pa akong paraan, sagot ko habang nakatitig sa kawalan. Si Gregorio. Siya ang susi sa lahat ng ito. Siya ang pumipirma sa mga dokumento ng kumpanya at siya rin ang nagpapakain ng gamot kay ama. Kung mapapatunayan ko sa kanya na ginagamit lang siya ni Selena, baka makuha natin ang kanyang tulong. Kinabukasan nalaman ko mula kay Mang Tomas na si Gregorio ay nagpupunta tuwing hapon sa isang tahimik na kapilya malapit sa baybayin ng Cebu upang magdasal at mag-isip ng mag-isa. Doon ko siya hinarang. Pumasok ako sa kapilya habang walang ibang tao. Nakaupo si Gregorio sa isa sa mga upuang kahoy, nakatungo ang ulo at hawak ang kanyang mukha. Halatang pagod at takot ang namamayani sa kanya. Kuya, tawag ko sa kanyang lumang pangalan na matagal ko nang hindi nababanggit. Naggulat siya at agad na tumayo. Nababanaag sa kanyang mga mata ang takot at pagkagulat nang makita ako. Danica, anong ginagawa mo rito? Kung makita ka ng mga pulis? Hindi ako narito para sa sarili ko, kuya. Putol ko sa kanyang sasabihin. Lumapit ako at umupo sa tabi ng upuang tapat sa kanya. Narito ako para iligtas ka at para iligtas si ama. Iligtas ako. Ano bang pinagsasabi mo? Pasigaw, nuit pabulong na sagot niya. Ikaw ang may kaso, Danica. Ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. Hindi ako sumagot. Sa halip, inilabas ko ang aking telepno at pinindot ang play sa file na inilipat ko mula sa recorder ni ama. Narinig sa buong kapilya ang boses ni Selena. Napakadaling gamitin ng anak mo, Don Anselmo. Napakadali niyang dayain sa pera dahil sa kanyang kasakiman. Aalis na tayo ng bansa. Hayaan mong mabulok si Danica sa kaso niya. Kasunod niyunay ang bahagi kung saan tinukoy ni Selena na si Gregorio ay hindi tunay na anak kundi isang ampon lamang na ginagamit niya para sa paghihiganti. Habang nakikinig, unt-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Gregorio. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto. Napaupo siya pabalik sa upo. Ang kahoy, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at sakit. Hindi totoo yan. Bulong niya habang umiling. Mahal ako ni Selena. Siya ang tumutulong sa akin sa mga utang ko. Ginigising kita sa katotohanan, Gregorio. Mariing wika ko habang hinahawakan siya sa balikat. Hindi ka niya mahal. Ginamit ka lang niya para sirain ang pamilya natin at makuha ang ari-arian ni ama. At sa sandaling, makuha niya ang lahat ng pirma mo, iiwan ka niya rito para ikaw ang humarap sa batas at mabilanggo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at matinding takot. Anong gagawin ko, Danica, huli na ang lahat? Marami na akong napirmahang mga papel, pati ang mga gamot ni Papa. Ako ang nagbibigay sa kanya araw-araw. Ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkakaganyan. Hindi pa huli ang lahat, kuya. Bulong ko sa kanya, ginagamit ang aking karanasan bilang investigador para bigyan siya ng direksyon. Tulungan mo akong kunin ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya at ang tunay na bote ng gamot ni ama bago ito palitan bukas ng doktor na kasabot ni na Selena. Yan lang ang tanghing paraan para maligtas natin si ama at malinis ang ating pangalan. Tumingin si Gregorio sa altar pagkatapos ay sa akin.
Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon ng ingit at alitan, nakita ko muli ang kapatid na nagpo-protect sa akin noong bata pa kami. Gagawin ko, bulong niya sa wakas. Hindi madaling magtiwala muli kay Gregorio pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang takot ng isang taong nabulag ng maling pagmamahal. Alam niya na kung hindi siya kikilos na yon, tuluyan siyang ilalaglag ni Selena sa mga otoridad. Kapag nakuha na nito ang lahat ng pondo ng kumpanya, nakaayos ang aming plano. Ayon kay Gregorio, ang mga orihinal na bank transaction ng Sarmiento Transport at ang totoong di binaluktot na huling habilin ni Ama ay nakatago sa isang maliit na vault sa loob ng opisina ni Selena sa mansyon. Si Gregorio mismo ang kukuha sa totoong bote ng gamot ni Ama na kasalukuyang ginagamit at ibibigay ito kay SPO2 Reyes para dalhin sa laboratorio ng ospital. Ako na ang bahala sa pagpasok sa silid ni Selena Danicha. Bulong ni Gregorio habang nag-uusap kami sa gilid ng lumang kalsada bago maghating gabi. Alam ko ang password ng kanyang vault. Nakita ko siyang nagpapasok ng code noong nakaraang linggo habang nagkukunyari akong nagbabasa. Mag-iingat ka, kuya? Sagot ko. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magpapahinala sa kanya. Ito lang ang paraan para makabawi ako kay Papa at sa iyo, aniya, bago naglakad pabalik sa mansyon. Makalipas ang isang oras sa pamamagitan ng senyas ni Gregorio na patayin ang ilaw sa balkona, hemuli akong pumasok sa likod ng bahay. Ang gabi ay malamig at ang tanging naririnig ay ang sipol ng hangin sa mga puno ng mangga. Pabilis akong umakyat sa opisina ni Selena sa ikalawang palapag. Nakabukas na ng bahagya ang pinto patunay na nagawa ni Gregorio ang kanyang bahagi ng plano. Pumasok ako at agad na tinunggo ang sulok kung saan nakatago ang vault sa likod ng isang painting ng pamilya Sarmiento. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong inilalagay ang code na ibinigay ni Gregorio. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig. Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob nito, bumungad sa akin ang mga makakapal na folder. Kinuha ko ang mga ito at mabilis na binuklat sa ilalim ng liwanag ng aking maliit na flashlight. Tama nga, nareto ang mga bank transfer patungo sa isang dummy account na nagngangalang HV Holdings, ang kumpanya ng pamilya ni Selena. Mayroon ding dokumento rito kung saan binabago ang pamamahala ng kumpanya kapag pumanaw si Ama na may peking pirma ni Don Anselmo. Nakuha ko na, bulong ko sa aking sarili habang isinasilid ang mga dokumento sa aking jacket. Ngunit bago ko pa man maisara ang vault, ang buong opisina ay biglang napuno ng nakasisilaw na liwanag. Ang ilaw sa kisame ay bumukas. Napakadali mo talagang pumasok sa bitag, Danica. Isang pamilyar at malamig na tinig ang sumalubong sa akin mula sa pintuan. Humarap ako. Nakatayo roon si Selena, may hawak na isang baso ng alak at sa kanyang tabi ay dalawang lalaking matitipuno na hindi ko kilala, mga tauhang binabayaran niya gamit ang ninakaw na pondo ng aming pamilya. Sa likod nila nakita ko si Gregorio na hawak ng isa pang lalaki, may paso sa kanyang mukha at duguan ng labi. Kuya? Sigaw ko pilit na humahakbang pasulong, ngunit agad na hinarang ng isa sa mga tauhan ni Selena. Pasensya ka na, Danitza, nang ingginig na wika ni Gregorio habang umiiyak. Nalaman niya. Akala niyo ba ay hindi ko mapapansin ang mga kilos mo, Gregorio? Tumatawang saad ni Selena habang humahakbang pumasok sa silid. Masyado kang halata. Ang pawis sa noo mo ang pangangatog ng mga kamay mo habang kumakain tayo ng hapunan. Alam kong may pinaplano kayo ng kapatid mo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan, Danica, at huwag kang mag-isip na lumaban. Dahil kung gagawin mo yan, hindi lang ang buhay mo ang mawawala rito ngayon. Hindi mo ako matatakot, Selena. Pulis ako, sagot ko habang pinoprotektahan ang mga dokumento sa aking dibdib. Pulis, dating pulis, Danica. Pagtatama niya na may kasamang tawa. At kung hindi ka nag-aalala sa sarili mo,
paano naman ang anak mo si Paolo? Nanigas ang aking buong katawan. Anong ginawa mo kay Paolo? Wala pa sa ngayon, bulong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Pero alam ko kung saan mo siya itinago. Kay SPO2 Reyes, hindi ba? Akala niyo ba ay hindi ko binabantayan ang bawat galaw mo? Isang tawag ko lang at ang anak mo ay hindi na makikita muli. Naramdaman ko ang pagkawala ng lakas sa aking mga tuhod. Ang aking karanghala ng aking misyon, lahat ng iyon, ay naglaho sa isang sandali nang mabanggit ang pangalan ng aking anak. Ang pamilyang pilit kong inililigtas ay siya ring laging dahilan kung bakit ako nakagapos sa kanilang mga kamay. Malamig ang sahig ng bodega sa ilalim ng mansyon. Amoy lumang kahoy, kalawang at alikabok ang bawat hangin na aming nalalanghap. Pagkatapos kong ibigay ang mga dokumento kay Selena para sa kaligtasan ni Paolo, marahas kaming itinapon ng kanyang mga tauhan dito sa silong. Ikinulong kami sa dilim habang naririnig mula sa itaas ang tunog ng mga yabag ng paa at ang marangyang tawanan ng babaeng sumira sa aming pamilya. Sa tabi ko, nakaupo si Gregorio sa isang lumang kahon. Maririnig ang kanyang mahinang paghikbi sa gitna ng kadiliman. Gumapang ako, papalapit sa kanya, hinawakan ang kanyang nanginginig na balikat at ginamit ang panyo ko para dahan-dahang linisin ang dugo sa kanyang labi. Pasensya ka na, Danica, bulong niya na may halong boses ng pagsisisi. Kung hindi dahil sa kasakiman ko, hindi tayo aabot sa ganito. Tama si Papa. Wala akong kwentang anak. Huwag mong sabihin yan, kuya. Sagot ko habang pinapahid ang sugat niya. Ginamit ka lang ni Selena. Alam niya ang mga kahinaan mo at dun siya umatake. Nanatiling tahimik si Gregorio ng ilang sandali bago muling nagsalita ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at pag-aalinlangan. Danica, totoo ba ang narinig ko sa recording na hindi ako totoong Sarmiento na ampon lang ako? Huminga ako ng malalim. Kahit madilim, ramdam ko ang bigat ng sakit na dinadala niya ngayon. Kuya, pinalaki ka ni Ama na tila ba ikaw ang kanyang panganay? Hindi kanya kailanman itinuring na iba. Naalala mo ba noong bata tayo, palaging ikaw ang kasama niya sa pag-aayos ng mga sasakyan ng kumpanya? Ipinagtanggol kanya sa lahat. Ginawa niya yon dahil mahal kanya bilang kanyang tunay na anak, hindi dahil sa dugo. Niyakap ni Gregorio ang kanyang mga tuhod at tuluyang naiyak. Ang pader ng ingit at put na itinayo niya laban sa akin sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho sa sandaling ito ng kadiliman. Ang pagtawala ng kanyang karangalan ay nagbigay daan para mahanap niya ang kanyang tunay na sarili. Gusto kong bumawi, Danica, bulong niya habang pinapahid ang kanyang mga luha. Kahit anong mangyari, kailangang mailigtas natin si Papa. Mumiti ako sa dilim at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi pa tayo talo, kuya. Kumunot ang noo niya sa kabila ng dilim. Anong ibig mong sabihin? Nakuha na ni Selena ang lahat ng papeles at hawak niya si Paolo. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya upang mas lalong humina ang aking boses. Akala ni Selena ay nakuha niya ang lahat ng ebidensya. Pero bilang isang pulis, hindi ako papasok sa isang operasyon ng walang backup plan. Bago ako pumasok sa mansyon, ipinadala ko na ang digital copy ng boses ni Selena at ang mga litrato ng bank transactions sa email ni SPO2 Reyes. Napatayo ng bahagya si Gregorio. Ibig sabihin alam na ni Reyes ang katotohanan, pagpapatuloy ko. At alam ko rin na hindi basta-basta magagalaw ng mga tauhan ni Selena si Paolo dahil binabantayan siya ng buong unit ng mga tapat na pulis na kasamahan ko. Ang banta niya kanina ay pananakot lamang para sumuko ako. Ngunit may isang malaking problema tayo. Ano yon? Bukas ng umaga ang gaganaping misa para sa anibersaryo ng kumpanya sa katabing simbahan, paliwanag ko. Yon ang pagkakataon na plano ni Selena na ipahayag ang pagbebenta ng Sarmiento Transport sa mga dayuhang mamumuhunan gamit ang peking pirma ni Ama at ang deklarasyon na hindi na siya karapat-dapat mamuno.
Kung hindi tayo makakalabas dito bago mag-umaga, tuluyan nang mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Ama. Tumingin si Gregorio sa paligid ng bodega. Kahit madilim, kabisado rin niya ang bahay na ito mula sa aming kabataan. May lumang lagusan ng uling sa sulok na yon. Itinuro niya ang isang madilim na bahagi ng dingding. Maliit ito, pero kasya ang isang tao. Kung maitutulak kita pa itaas, makakalabas ka sa hardin. At paano ka, kuya? Huwag mo akong alalahanin, Danica. Dito muna ako para hindi nila mapansin na may nakatakas. Gawin mo ang dapat mong gawin bilang pulis. Ibalik mo ang danggal ng pamilya natin. Sa ilalim ng malamig at madilim na bodegang iyon, muling nabuo ang aming ugnayan bilang magkakapatid. Hindi na ako nag-iisa. Sa tulong ni Gregorio, may pagkakataon pa akong pigilan ang kasamaan ni Selena bago sumikat ang araw. Sumikat ang araw sa Cebu, dala ang init na tila nagpapahiwatig ng darating na unos. Sa tulong ni Gregorio, nagawa kong makalabas sa makipot na lagusan ng uling sa likod ng bodega. Ang aking mga kamay ay puno ng uling at gasgas, nuit wala akong naramdamang sakit. Ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ni Ama at ang pagbawi sa aming danggal. Paglabas ko sa hardin, mabilis akong nakipagkita kay SPO2 Reyes na naghihintay sa isang ligtas na eskinita malapit sa simbahan. Nang makita niya ako sa ganong kalagayan, agad niya akong tinulungan. Ligtas si Paolo, Danica, bungad niya sa akin na nagpagaan sa aking nararamdamang bigat. Nasa bahay siya ng kapatid ko sa probinsya, binabantayan ng mga tapat nating kasamahan. Hindi siya nahanap ng mga tauhan ni Selena. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat, Reyes. Kumusta ang laboratory report sa gamot ni Ama? Inabot niya sa akin ang isang pirasong papel na may opisyal na selyo ng forensic laboratory ng ospital. Positibo, Danica. Ang likido sa bote ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng benzodiazepine na hindi naman inireseta ng kanyang tunay na doktor. Kung ipagpatuloy ang pagbibigay nito sa kanya sa loob ng isa pang linggo, maaari siyang tuluyang ma-stroke o tuluyang mamatay. Ito na ang kailangan natin. Bulong ko habang pinagmamasdan ang papel. Nasaan na si Selena? Nagsisimula na ang anibersaryo ng kumpanya sa parish hall sa tabi ng simbahan, sagot ni Reyes. Naroon ang buong board ng Sarmiento Transport, ang pamilyang Sarmiento at ang kanilang pamilyang abogado si Ati Santos. Plano ni Selena na ipabasa ang peking huling habilin at ang kasunduan sa pagbebenta ng kumpanya. Wala na tayong oras para maghintay ng arrest warrant mula sa Korte, Reyes. Kailangan nating pigilan ang pirmahan na yun din. Sabi ko habang inaayos ang aking sarili. Ito ang huling pagkakataon natin. Sa loob ng malaking parish hall ng San Agustin Church, ang kapaligiran ay puno ng karangyaan. Nakasabit ang mga dambuhalang banner ng Sarmiento Transport. Ang mga kilalang negosyante sa Cebu at ang mga kamag-anak ng pamilya ay naroon nag-uusap habang humihigop ng mamahaling kape. Nakatayo si Selena sa gitna ng entablado, suot ang isang eleganteng itim na bestida, latila ba siya ay isang nagdadalamhating asawa, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Sa kanyang tabi, nakaupo sa isang wheelchair ang aking ama, si Don Anselmo. Ang kanyang ulo ay nakayuko, walang malay sa kanyang paligid dahil sa huling dosis ng lason na ibinigay sa kanya kaninang umaga. Katabi ng aking ama si Gregorio na pilit na pinatayo ng mga tauhan ni Selena upang magmukhang buo ang pamilya. Maputla si Gregorio at sa tuwing tumitingin siya kay Selena, may takot at puot sa kanyang mga mata. Ngunit nananatili siyang tahimik ayon sa aming plano. Lumapit si Selena sa mikropono bago sumenyas kay Ati Santos na tumayo sa kanyang tabi. Hawak ang mga papeles ng kasunduan at ang peking dihuling habilin. Mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, simula ni Selena ang kanyang boses ay puno ng huwat na lungkot.
Dahil sa lumalalang kalusugan ng ating minamahal na si Don Anselmo, napagkasunduan ng pamilya na ipasa na ang pamumuno ng Sarmiento Transport sa aking asawa na si Gregorio at opisyal na aprubahan ng pagbebenta ng ating mga lupain sa Cebu Port Authority para sa ikabubuti ng lahat. Nareto si Ati Santos para basahin ang opisyal na huling habilin ng Don. Nagsimimulang magbulong-bulungan ang mga tao. Kinuha ni Ati Santos ang papel nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang folder. Alam niya na ang kanyang ginagawa ay isang malaking krimen, ngunit hawak ni Selena ang kanyang mga lihim na utang at banta sa kanyang pamilya. Sa ngalan ng Batas ng Republika ng Pilipinas, simula ni Ati Santos ang kanyang boses ay maririnig sa buong bulwagan. Aking babasahin ang huling habilin at testamento ni Don Anselmo Sarmiento. Bagapaman niya matapos ang pangungusap ang dambuhalang pintuang kahoy sa dulo ng parish hall ay marahas na bumukas. Itigil ang seremonyang yan. Ang lahat ng mata sa bulwagan ay lumaray sa pintuan. Doon nakatayo ako, suot ang aking simpleng damit, ngunit may hawak na awtoridad na hindi matitibag ng anumang kasinungalingan. Sa aking tabi ay si SPO2 Reyes at 3 unipormadong pulis. Napatras si Ati Santos, habang si Selena naman ay biglang nanigas. Ang kanyang hawak na baso ng alak ay muntik ng mabitawan, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang lakas at nagkunwaring nagulat at nagalit. Danica, sigaw ni Selena sa mikropono upang marinig ng lahat ng tao sa bulwagan. Paano ka nakapasok dito? Ikaw na isang kriminal, isang suspendidong pulis na nagnakaw sa sarili mong pamilya. Mga guard, ilabas ang babaeng yan. Huwag ninyong hayaang bastusin niya ang anibersaryo ng kumpanya. 2 armadong guard, yaang mabilis na lumapit sa akin, ngunit hinarang sila ni SPO2 Reyes at ng kanyang mga kasamahan. Huwag kayong kikilos, babala ni Reyes habang ipinapakita ang kanyang badge. Ang sinumang humarang sa amin ay aarestuhin dahil sa pagbabaluktot ng hustisya. Humakbang ako pasulong ang bawat tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila hatol ng kamatayan sa kasinungalingan ni Selena. Tumingin ako sa mga tao, sa mga kamag-anak na dati inaniniwala sa akin at kay ama na walang laban sa kanyang wheelchair. Narito ako, hindi bilang isang kriminal, Selena. Malakas kong wika upang marinig ng lahat. Kundi bilang isang opisyal ng batas na maglalantad sa tunay na demonyo sa pamilyang ito. At ang demonyong yon ay walang iba kundi ikaw. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong parish hall. Ang mga mukha ng mga kamag-anak ng pamilya Sarmiento, mga kasosyo sa negosyo at mga bisita ay napuno ng matinding pagkalito at takot. Ang marangyang seremonya ay biglang naging isang korte ng husti, siya sa gitna ng Cebu. Wala kang karapatang manggulo rito, Danica. Sigaw ni Selena, pilit na pinapatatag ang kanyang boses habang nakaturo sa akin. Wala ka ng kapangyarihan bilang pulis. At ang mga sinasabi mo ay pawang mga katang-isip lamang ng isang desperadong kriminal. Wala kang ebidensya. Gusto mo ba ng ebidensya, Selena? Tanong ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Inilabas ko ang toxicological report mula sa aking jacket at itinaas ito upang makita ng lahat ng miyembro ng board ng kumpanya. Ito ang opisyal na ulat mula sa Forensic Laboratory ng Philippine National Police. Ang gamot na kasalukuyang ibinibigay sa aking ama si Don Anselmo ay hindi pampababa ng presyon ng dugo. Ito ay isang matapang na uri ng pampakalma na unting nagpaparalisa sa kanyang isip at katawan. Sa madaling salita pinapatay si ama sa loob ng sarili niyang mansyon. Nagsimimulang magbulong-bulungan ang mga tao ng mas malakas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Selena. At kung totoo man yan, bakit ako ang tinuturo mo ang asawa ko si Gregorio ang nag-aalaga sa kanyang ama araw-araw? Siya ang nagbibigay ng mga gamot na yan. Kung may naglalason man kay Don Anselmo, walang iba kundi si Gregorio. Napakalupit ng kanyang laro. Nung nakaraang gabi pa lamang, binalak na niyang ilaglag si Gregorio bilang tanging may sala kapag nalaman ang tungkol sa gamot.
Tumingin ako kay Gregorio. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata nang marinig ang pagtataksil ng kanyang sariling asawa sa harap ng publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanatiling tahimik. Humakbang siya pasulong, lumapit sa mikropono at tumingin ng diretso kay Selena. O Selena, panginginig na wika ni Gregorio. Ngunit may katatagan sa kanyang boses. Ako ang nagbibigay ng gamot kay Papa. Dahil pinaniwala mo ako na mga bitamina at pampalakas, yon na inireseta ng bagong doktor. Naniwala ako sa iyo dahil mahal kita at dahil nabulag ako ng takot sa aking mga utang. Pero nagkamali ako. Ginamit mo lang ako. Gregorio, ano bang pinagsasabi mo na? Sisiraan ka na ba ng bait? Sigaw ni Selena habang sinusubok ang hawakan ng braso ni Gregorio, ngunit marahas siyang itinulak nito palayo. May ebidensya kami kung sino talagang utak ng lahat ng ito. Pagpapatuloy ko habang sumisenyas kay Spio2 Reyes. Mabilis na lumapit si Reyes sa sound system ng parish hall na nakakonect sa mga dambuhalang speaker sa buong bulwagan. Isinaksak niya ang digital file na ipinadala ko sa kanyang email kagabi. Pagkalipas ng ilang segundo narinig sa buong parish hall ang malinaw na boses ni Selena, napakalakas at napakalamig. Napakadaling gamitin ng anak mo, Don Anselmo. Napakadali niyang dayain sa pera dahil sa kanyang kasakiman. Aalis na tayo ng bansa. Hayaan mong mabulok si Danica sa kaso niya. Ikaw ang anak ni Hector Valderrama. Ang opisyal na ipinakulong ko 20 taon na ang nakakaraan dahil sa korupsyon. Nang matapos ang recording, ang buong bulwagan ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Ang mukha ng mga kamag-anak na Sarmiento ay napuno ng matinding kahihiyan at galit. Ang mga board member ay nag-umpisang tumayo mula sa kanilang mga upuan patingin-tingin kay Selena nang may matinding pandidiri. Nawala ng kulay ang mukha ni Selena. Ang kanyang maamong mukha ay tuluyang napalitan ng isang nakatatakot na ekspresyon ng isang sulok na hayop. Alam niya na ang kanyang laro ay tapos na. Ang lahat ng kanyang binuong plano ay gumuho sa harap ng boses ng katotohanan. Hindi totoo yan, sigaw ni Selena habang humahakbang pabalik patungo sa likod ng entablado, sumisenya sa kanyang 2 armadong tauhan. In-edit lang ang recording na yan. Huwag kayong maniwala sa kanila. Wala ka nang matatakasan, Selena? Malamig kong wika habang ang aking mga unipormadong kasamahang pulis ay dahan-dahang lumalapit sa entablado upang harangan ang kanyang mga daanan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis, mabilis na binunot ng isa sa mga tauhan ni Selena ang kanyang baril at itinutok ito sa mga tao upang gumawa ng daan para sa pagtakas ng kanyang amo. Ang parish hall ay napuno ng matinding hiyawan nang bumunot ng baril ang isa sa mga tauhan ni Selena. Nagtakbuhan ng mga bisita at kamag-anak patungo sa mga pinto, nag-aagawan na makalabas sa takot na dumanak ang dugo sa loob ng bulwagan. Umalis kayo sa daan, sigaw ni Selena habang nakaturo sa amin ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Kung sino ang haharang sa amin ay hindi magdadalawang isip na barilin ng mga tauhan ko. Nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Ginagamit ang aking karanasan bilang isang sanay na pulis upang mapanatili ang aking kalamangan sa sitwasyon. Selena, ibaba mo ang armas ng tauhan mo. Napapalibutan na kayo ng mga pulis sa labas ng gusaling ito. Wala ka nang matatakasan. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Danica. Bulyaw niya habang dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng entablado, naghahanap ng lagusan. Mas mabuting mamatay kaysa bumalik sa kulungan kung saan nabulok ang aking ama. Ngunit sa gitna ng matinding tensyon, isang tunog ng pagkaluskos ang narinig mula sa wheelchair ng aking ama. Ang lahat ng mata ay lumaray kay Don Anselmo. Dahan-dahan sa harap ng naguguluhang madla, unti-unting itinaas ng aking ama ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila walang buhay at nanglalabo, ay ngayon ay matatag, maliwanag at puno ng matinding galit. Humawak si ama sa mga hawakan ng wheelchair at dahan-dahang tumayo. Napaatras si Selena. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding gulat at hilak, bot na tila ba nakakita siya ng isang multo. Paano?
Dapat ay hindi ka nakakagalaw. Dapat ay paralisado ang isip mo. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Gregorio mula sa gilid. Hindi ko ibinigay ang lason mo ngayong umaga, Selina. At sa nakaraang 3 araw, pinalitan ko na ng totoong gamot at tubig ang mga iniutos mong ipainom ko sa kanya. Alam ko na ang lahat bago pa man tayo pumunta rito. Humakbang si Don Anselmo pasulong matatag ang bawat hakbang kahit may kaunting pangangatog sa kanyang mga binti. Ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong bulwagan. Tumingin siya ng diretsyo kay Selina. Akala mo ba ay ganun kadaling sirain ang pamilyang Sarmiento, Selina? Ang boses ni Ama ay nanginginig, ngunit puno ng otoridad na naging dahilan kung bakit siya nirespeto sa buong Cebu. Ipinakulong ko ang ama mo dahil sa kanyang mga krimen, at ngayon ikaw naman ang haharap sa parehong kapalaran. Ang kasakiman ay walang magandang patutunguhan. Tumingin si Ama sa 2 armadong tauhan ni Selina. Ibaon niyo ang inyong mga armas. Wala na kayong makukuhang pondo sa babaeng yan. Ang lahat ng account ng Sarmiento Transport ay opisyal ko nang ipina-freeze kanina pang umaga sa tulong ng aking abogado. Nang marinig ito ng 2 tauhan, napagtanto nila na talo na sila. Dahan-dahan nilang ibinaba ang kanilang mga baril at itinaas ang kanilang mga kamay sa hangin bilang tanda ng pagsuko. Mabilis na kumilos si SPO2 Reyes at ang mga unipormadong pulis. Posas ang sumalubong sa mga tauhan ni Selina at sa huli kay Selina mismo. Habang inilalagay ang posas sa kanyang mga pulso, nagpupumiglas si Selina sumisigaw ng mga sumpa at put habang nakatitig sa akin. Hindi pa ito tapos, Danica. Babalik ako, sis. Siguraduhin ko magbabayad kayong lahat. Dalhin na siya, malamig kong utos. Nang mailabas na si Selina ng bulwagan isang mabigat na pasanin ang tila nawala sa aking dibdib. Humarap ako kay Ama. May mga luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Humakbang siya papalapit at niyakap ako ng napakahigpit isang yakap na matagal ko nang hinahanap mula pa noong bata ako. Patawarin mo ako, Danica, bulong ni Ama habang umiiyak. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa katapatan mo. Ikaw ang tunay na nagligtas sa pamilyang ito. Salamat, Ama. Sagot ko habang umaagos din ang aking mga luha. Nandito na po ako. Ligtas na kayo. Tumingin si Ama kay Gregorio na nakatayo sa isang sulok nakayuko ang ulo sa matinding kahihiyan. Lumapit si Ama sa kanya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Gregorio, nagkamali ka, ngunit nagawa mong ituwid ang iyong landas sa huling pagkakataon. May pamilya ka pa rin dito. Sa ilalim ng liwanag ng parish hall sa harap ng mga guho ng aming nakaraan muling nabuo ang aming pamilya. Ang katotohanan ay nagtagumpay at ang tunay na karangalan ng mga Sarmiento ay muling nagliwanag. Lumipas ang 2 linggo na puno ng mga pagbabago at paghilom. Sa wakas, matapos ang masusing investigasyon ng Internal Affairs at ng pambansang pulisya, tuluyan nang nalinis ang aking pangalan. Sa isang simpleng seremonya sa himpilan ng pulisya sa Cebu, muli kong hinawakan ang aking badge, ang simbolo ng aking danggal at katapatan sa serbisyo. Ngunit higit sa aking trabaho ang pinakamalaking tagumpay ay ang kapayapaang muling naghari sa aming tahanan. Isang hapon habang ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa mga luntiang dahon ng mga puno sa aming hardin, nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon ng mga Sarmiento. Mula rito nakikita ko si Paolo na masayang naglalaro sa damuhan habang itinutulak ang kanyang laruang jeepney. Sa tabi niya nakaupo si Ama sa isang wooden bench, may hawak na tasa ng tsaa at nakanghiting pinapanood ang kanyang apo. Ang kanyang kalusugan ay unti-unti nang bumabalik at ang kanyang isip ay ganap ng gising mula sa bangungot ng lason. Lumapit sa akin si Gregorio dala ang isang folder ng mga dokumento. May bahagya pa ring hiya sa kanyang mga mata tuwing tumitingin siya sa akin, ngunit pinalitan na ito ng malalim na respeto at pagmamahal. Danica, tawag niya ng mahina. Narito na ang mga huling papel para sa transisyon ng kumpanya.
Tumingin ako sa mga dokumento. Pagkatapos ng pag-aresto kay Selena, napagkasunduan namin ni Ama na baguhin ang direksyon ng Sarmiento Transport. Hindi na ito magiging kumpanya lamang para sa personang nakita at karangyaan. Opisyal na naming binago ang bahagi ng mga pondo nito upang maging isang foundation ang Sarmiento Foundation para sa mga pamilya ng mga pulis na nasawi sa linya ng tungkulin. Salamat kuya, sagot ko habang tinatanggap ang folder. Salamat sa paghawak mo sa mga legal na aspeto nito. Ito lang ang paraan para makabawi ako sa aking mga pagkakamali, Danica. Aniya habang nakatitig kay Ama sa ibaba. Napakalaki ng utang na loob ko kay Papa. Kahit nalaman kong ampun ako, hindi kailanman nagbago ang tingin niya sa akin. At sa iyo rin, salamat dahil tinanggap mo pa rin ako bilang kapatid. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ngumiti. Ang pamilya kuya ay hindi lang nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa kung paano natin pinoprotektahan ang isa't isa sa oras ng bagyo. At nagawa mo yon nang piliin mong iligtas si Ama. Tumingin si Ama sa aming direksyon at sumenyas na bumaba kami. Dahan-dahan kaming naglakad ni Gregorio patungo sa harden kung saan masayang tumakbo si Paolo patungo sa amin at niyakap ang aking baywang. Nanay, tingnan mo ang laruan ko inayos ni Lolo. Masayang sigaw ng aking anak. Yumuko si Ama at hinaplos ang buhok ni Paolo bago tumingin sa aming dalawa ni Gregorio. Inabot niya ang aming mga kamay at pinagsama ang mga ito. Dito nagsisimula ang bagong bukas ng ating pamilya. Mahinang wika ni Ama, ngunit ang bawat salita ay puno ng emosyon at pag-asa. Wala ng lihim, wala ng inggit, tanging pagmamahal at danggal. Habang nakatayo kami sa ilalim ng lilim ng lumang bahay na ito sa Cebu, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang laban na aking pinagdaanan ay hindi lamang para linisin ang aking pangalan, kundi para itayo muli ang dignidad ng isang pamilya, ang muntek ng lamunin ng kasakiman. Ang dapit hapon ay dumating na may dalang malamig na hangin, ngunit sa loob ng aming puso may init ng isang bagong simula na hinding-hindi na muling matitibag.